Pinanindigan nga talaga mga idol ng Boston Celtics ang tawag sa kanila bilang best team matapos silang maging unang kupunan na makapasok at makakuha ng ticket sa playoffs. Ika nga'y sila ang isa sa pinakakinakatakutan nga daw na kupunan since malimit lamang nga silang natatalo sa kanilang home court. Pero sa kabila nga po niyan, may ilang mga agam-agam pa rin naman ng mga fans at analyst ang duda sa kanilang kakayahan sa playoffs, gayong parati nga sila ditong nagcho-choke o nag-i-struggle. May nagsabi na takot nga daw ang buong team na ito ng Celtics na makatapat sa playoffs ang Miami Heat dahil alam nga po nila kung gaano ito kalakas sa isang 7-game series. Alam na rin naman ng Boston sa ginawa ng Heat last season ang i-upset nito ang number 1 team na Milwaukee Bucks sa first round, kaya ayaw nga nila na matulad dito. Ang problema lamang, mukhang kahit anuman nga pong iwas ng Celtics, posible pa rin nga nila itong makatapat agad. Gayong as of now, nasa play-in tournament position ang Miami Heat bilang pang-7. Kaya hindi nga talaga malabo na mangyari sa darating na playoffs ang kanilang pinakakinakatakutan. Samantala, dahil nga hindi pa rin maganda ang mga nangyayari ngayon sa Los Angeles Lakers, kahit papatapos na ang regular season, nagsisimula na nga pong ilabas ang kanilang point guard na si D'Angelo Russell ang kanyang mga hinaing, lalo na sa kanyang head coach na si Darvin Ham. Sa katunayan, sa kanyang naging interview nga po, pinatamaan nga niya dito ito. Ayon nga po kay D'Angelo, napapansin nga niya na sobra talagang nahihirapan si Coach Darvin Ham na gumawa ng adjustment sa kanilang in-game sa kalagitnaan niya ng laro, na siyang rason bakit wala silang nagagawa na tama kahit man natatambakan na sila ng kanilang kalaban o di kaya nahahabol na ang kanilang kalamangan. Hindi na rin naman nga siya natutuwa pa sa tuwing pinapaboran ni Coach Darvin Ham ang mga manlalarong malalapit sa kanya. Sa katunayan, simula nga po nang umalis sa kanilang team noon si Dennis Schroeder sa kanilang lineup, mas pinili nga nito na kunin si Taurean Prince na malapit rin na sa kanya. Yes mga idol, dahil nga malapit si Ham kay Prince, parati nga niya itong pinapaglaro kahit man patuloy itong nag-i-struggle, kagaya na lamang ng nangyari sa kanilang huling game sa Sacramento, na mas pinili nga nito na gamitin si Taurean Prince kahit napakainit ng kamay ni Rui Hachimura. Habang ang panghuling reklamo nga po ni D'Angelo kay Coach Darvin Ham, hindi nito pagpayag sa kanya na masapawan sina LeBron at Anthony Davis. Parati rin naman nga nitong kinokontra sa kanyang kagustuhan, sadyang wala rin naman siya ditong magagawa since eto nga ang head coach. Pero sa kabila nga po ng mga sinabi na ito ni D'Angelo, kinontra rin naman nga iyan ang kanyang dating kakampi na si Dennis Schroeder matapos nitong sabihin na parang bata nga daw mag-isip o magdesisyon si D'Angelo na siyang rason bakit marami itong nagagawang pagkakamali. Sa kabilang dako naman, matagumpay nga po na naipanalo ng New Orleans Pelicans ang kanilang game kontra sa Clippers, na siyang rason bakit meron na silang 40 wins ngayong season bilang panlima sa West. Pero hindi na naman nga nila yan magagawa kung hindi dahil sa ipinakitang napakagandang performance ni Zion Williamson na nagtala ng 34.7 rebounds at 4 assists. Bukod nga po dyan, nag-ala point guard rin naman ang galaw nito kung saan siya parati ang gumagawa o tumatawag ng play sa kanilang laro, na siyang rason bakit niya na-outplayed ang tandem ni Paul George at Kawhi Leonard. At dahil nga sa kanilang pagkapanalo, ngayong araw nakuha nga po ng Pelicans ang 3-1 record sa kanilang season series. Ibig sabihin, kapag nagtabla ang kanilang record sa pagtatapos ng season, aangat pa rin dito ang New Orleans Pelicans. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.